Bumagsak ang isang cargo plane malapit sa isang airport sa Kentucky sa Amerika. Nabalot ng malaking apoy at makapal na usok ang paligid. Patay ang 3 sakay ng eroplano at 9 na iba pa na nasa ground. Ayon sa mga otoridad, pa-take off ang eroplano nang bumagsak ito. Sarado pa rin ang runway kung saan nangyari ang plane crash para sa investigasyon. Bumalik naman na ang operasyon sa iba pang bahagi ng paliparan. Update tayo sa pagsasampa ng reklamo ng Bureau of Internal Revenue laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Connie, sinampahan nga ng magkakahiwalay na criminal complaints po yung mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Personal po na nagpunta dito sa DOJ ang Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Romeo Lumagi Jr. para sa kanilang filing. At ayon sa kanya, umabot po sa 1.6 billion pesos ang income tax deficiencies ng 3. Nagsagawa daw sila ng lifestyle check sa mga ito at inimbestigahan ang kanilang financial transactions, properties, business interests at tax returns. Natuklasan daw na BIR na kumita ang mga ito mula sa kickback mula sa Ghost Flood Control Projects na umano ay idinaan sa mga kasino bilang money laundering. Lumabas din daw sa investigation nila sa records ng Land Registration Authority at Land Transportation Office na hindi tugma sa income ng mga ito ang kanilang mga ari-arian gaya ng magagarang kotse at high-value properties. Paliwanag ng BIR, sinisingil nila ngayon ng 3 ng 1.6 billion pesos na tax liabilities nila. Ang breakdown po niyan ay 900 million kay Alcantara, kay Hernandez ay halos 600 million at kay Mendoza 180 million. Pero hiwalay pa raw itong criminal complaint na kakaharapin nila na may parusa pong kulong. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos, na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayarang buwis. Kaya naman nagsampa tayo ng kaso. Connie, bago nito ay nauna ng sinampahan yung mag-asawang diskaya ng BIR din dito sa DOJ at pero pa raw silang mga isusunod. Kabilang po sa kanila iniimbestigahan ay mga dating DPWH engineers, mga mambabatas at mga contractors. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susubukan pa nating kuhanan ng panig ang mga inireklamo ng BIR. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki dahil sa pamamaril sa kanyang kaanak na security guard sa Quezon City. Nangyari ang krimen noong Linggo sa Mindanao Avenue na sakop ng barangay Talipapa. Nahagip pa sa CCTV ang pagtakas ng suspect sakay ng motorsiklo. Nasabat sa kanya ang isang baril na may lamang mga bala at ang motorsiklo na ginamit sa pagtakas. Ayon sa pulisya, paghihiganti ang motibo sa krimen. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na aminado sa pamamaril. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa isang kalsada sa barangay 29C sa Davao City. Sangkot sa insidente ang isang motorsiklo, pampasaherong multicab at van. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing sa iba't ibang direksyon ang mga sasakyan nang bumangga ang van sa likod ng multicab sa intersection. Nadamay naman ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng van. Sugatan ang mga pasaherong sakay ng multicab at motorsiklo. Wala pang pahayag ang driver ng multicab at van ukol sa insidente. Maraming kababayan po natin ang nasalanta ng Bagyong Tino sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang GMA Kapuso Foundation na mahagi na po ng food packs ngayong umaga sa 4,000 residente sa sitio Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay, Cebu. Parating na rin po ang tulong ngayong araw sa Homonhon Island, Eastern Samar at Silagos, Southern Leyte. Patuloy rin po ang GMA Kapuso Foundation na abutan ng tulong ang iba pang nasalanta ng Bagyong Tino. Sa mga nais pong magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Magpadala rin po sa Cebuana Luwelier. Pwede rin pong online via GCash,
Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank credit cards. Sa iba pang balita, bida po sa isang art exhibit sa Pasay ang iba't ibang obra ng ilang dermatologists. Sa pangunguna ng Philippine Dermatological Society, binuksan muli sa ikatlong taon ang Kalon Art Exhibit. Sari-sari man ang inspirasyon at ang art medium, iisa pa rin po ang mensaheng nais ipaabot. Kalon of beauty that is more than skin deep. 25% ng kikitain mula sa mga ibinibentang obra ay mapupunta sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Kabilang po ang ilang nakakulong sa city jails na meron daw skin infections gaya ng scabies. Ang art exhibit ay parte ng 48th Annual Convention ng Philippine Dermatological Society na magtatagal hanggang bukas. Kilig overload ang hatid ni na former PBB housemates Will Ashley at Bianca De Vera sa kanilang fan meet for a cause kagabi. Yan ang Will Academy presents That Fair called Tadhana na inorganisa ng kanilang fans. Very happy naman ang Will Catchers na naka-groovy pa ang kanilang idols. Nag-perform sa event si Sparkle artist Matt Lozano at iba pang bands. Enjoy rin ang lahat nang sumali sina Will at Bianca sa Acrobat Show. Chika ni Will sa inyong kumare, super grateful sila ni Bianca sa effort, love at support ng kanilang fans. Looking forward na rin siya sa kanyang sunod-sunod na pelikula at series, pati na ang kanyang upcoming album launch. Sobrang grateful lang ako. Sobrang saya ko lang kasi, 'di ba, parang para paglaanan po nila kami ng oras nila para paghandaan itong fan meet na to, para magsama-sama kami dito ay napakalaking bagay po nun para sa akin.